Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. So, basa-basa tayo ng comments, no? Basa-basa. Gusto ko sana mag-live, kaya lang ayoko. Nadidiskarel ako pag nagla-live ako tapos napupunta sa iba-iba usapan. Diba? Bigyan ko naman ng time yung mga nagko-comment sa akin. So, start tayo. Sabi ni, ano name nito? Gina Odvina. Si Ma'am Gina Odvina. Sabing ganon. Bungo, wag kang sumigaw. Kasi yung kausap mo, totoong lalaki. At kulang kausap. Ito debate namin dalawa ni Sir Isoy. At kulang kausap. Wag mong idaan sa galit. Nasa tao naman yan kung mag-subscribe sila o hindi. Tinan mo ang kabobohan ng ng fan ng fake ghost hunter. Nasa tao lang naman yan kung mag-subscribe sila o hindi kasi kanya-kanyang diskarte ang pagbablog. Para kang boses toyab. Anong toyab? Bayot. Ako pa yung bayot, ako pa yung hindi humaharap. Sabi ko, nasa tao. Ito yung hindi ko naiintindihan kahit kailan na dahilan ng mga bobo at mga tanga. Nasa tao lang daw, pero kayo ng control sa dapat kong gawin. Asan ang logic doon? Hindi ba pwedeng i-apply sa akin yan? Nasa tao din lang kung gustong mag-subscribe sa akin or manood sa akin o hindi. Bakit kailangan laging pabor doon sa idol nyo? Nasa tao yan. Ang unang tanong kasi, bawal ba yung ginagawa ko? Bigyan nyo ko ng batayan na bawal ang ginagawa ko at titigil ako. Hindi pwede yung, nasa tao yan. Gago! Putang ina mo! Nakakabwisit, Yung mga nagwa-warning dyan, yung, halimbawa, may marirape dito sa iskinita na to. Dadaan dito. Nasa tao na yan kung hindi ba pwede warningan mo yung yung papasok diyan na babae na miss, wag kang papasok diyan kasi maraming rapist diyan. Nasa tao na rin 'yon. 'Di ba awareness ang kinakalat natin dito eh. Hindi naman kayo pinipigilang manood diyan, mga putang ina nyo. 'Di ba? Pinipigilan ba kayo manood diyan? Internet nyo yan. Pero wag nyo akong pipigilan na sabihin ng katotohanan dyan sa mga idol nyo. Nasa tao pala. Di nasa tao din manood sa akin. Bakit kailangan pigilan nyo ako? Kahit kailan hindi ko naiintindihan, nasa tao na yan, nasa tao. Hindi ba pwede i-apply sa akin yon? Nasa tao na rin lang kung makikinig sa akin. Bakit kailangan pigilan nyo ako? Kanya-kanyang diskarte. Hindi ba diskarte ko rin to? Kayo naman. Parang mga bobo. Sabi ni Mr. D. Ganador Musicero. Sige nga, marami nagre-request sa akin nitong yung boses babae daw. Sige, mamarkahan ko to na after netong reaction ko dito sa mga comments na to. Sige. Habi ni Hanbin Madeloso, dapat may video recorder ka na tumawag sa'yo para matibay ebidensya at malaman ng mga tao ng totoo yung sinasabi mo. Mahirap kasi kapag hearsay lang daw dahil pare-parehas lang din naman kayo nagsisiraan. Ito sir, ako kung halimbawa magbe-bet ako, tama din naman to. Hindi naman hearsay nga naman kasi wala naman pinapakitang evidence. Pero kung magbe-bet ako ng nagsasabi ng totoo, kay Ma'am Maggie ako. Alam mo kung bakit? Well-known sinungaling yung yung kaaway ni Ma'am Maggie. Ayun sa akin, enough na yon para, hindi ko naman sinasabi na hindi na magsisinungaling si Ma'am Maggie, Pero kung titimbangin mo sa dalawa kung sino ang accurate ang sinasabi, kay Ma'am Maggie na ako. Kailangan mamili ka kung alin dun yung, kasi nagkokontrahan silang dalawa eh. So ibig sabihin, kung nagkontrahan silang dalawa, may isa sa kanila nagsasabi ng totoo. Pero yung history ang nagdidikta sa akin na mas magtiwala kay Ma'am Maggie.
Although na hindi ko naman sinasabi na accurate lahat ng sasabihin ni Ma'am Maggie, pero kay Ma'am Maggie yung pera ko. kung patotohanan din lang naman ang sinasabi. Kilala kong sinungaling yung isa eh. 'Di ba? Paano ko nasabing kilala kong sinungaling yung isa? Yun nga eh, 'di ba? Yung maa-aresto na ako, may warrant of arrest ako. Ako yung nag-feed ng story sa kanya, binabago niya pa rin eh. Dinagdagan niya pa nung nakakausap niya yung nanay ko, pati mga kapatid ko. Bullshit. Ayan, nawala yun. Hindi nga, wala kayong maisip kung saan galing yan. Wait lang. Pakiramdam ko, dami account na lang yung lumalaban kay Donsky eh. Bayad na kapitbahay para ipagtanggol sila at palabasin na legit sila. Sobrang halata sa galawan. Oo, hindi naman siguro bayad, ano? Hindi naman siguro bayad. I don't think na magbabayad si Sir Donsky para ipagtanggol siya. Sadyang mga bobo at tanga lang talaga yung supporter niya. Alam mo yung mga taong utak teleserye? Mga taong utak teleserye na tawag dito, yung pag dinramahan mo ay maaawa. Kasi yan mga kababayan, nabibenta tayo sa mga politiko pag ganyan eh. Pag ang politiko na ay nagpaawa, 'di ba? Yung ako ay galing sa hirap dati, ako ay 'di ba? Yun na iboboto natin. Sabing gano'n, bungo, pakita mo rin ang mukha mo para makilala ka namin. Hindi, ano ba ang deal pag nakita nyo ang mukha ko? Hindi nyo ba pwedeng i-check-in kung tama yung sinasabi ko o hindi? Di ba? Kailangan ba makita ang mukha? Yan na lang kasi ang panglaban nyo eh. Kailangan makita ang mukha eh. Kasi wala naman talaga kayo maisasagot. Di ba? It's like asking you. Di ba? What is the square root of 349.65? Di ba? 391.65. Anong square root nun? Hindi mo masabi. Biglang sasabihin mo na lang, ipakita mo ang mukha mo, di ba? Nonsense, man. I mean, ano pa ba ang aanuhin mo doon? Ano pa ba ang kailangan yung makita sa pagmumukha ko? May ilong din naman ako, may mata ako. So, ngayon, ano naman ngayon kung makita nyo ang mukha ko? Hindi na ba tama ang sinasabi ko? Kasi hindi nyo nakikita ang mukha ko? Di ba? Halimbawa, nakikita ko si Ma'am Maggie dito, no, sa live niya. Ang suot niya ay kulay green. Kulay green ang suot ni Ma'am Maggie. Or dito, halimbawa, no? Dito sa video ni Boss Rino. Doon, nakita ko siya doon. Si Investigador J ay may flashlight. Dahil ba nakamaskara ko, hindi na ba totoo na may flashlight na hawak si Investigador J? Hindi ko nagigets yung punto bakit kailangan lagi nag-focus kayo pakita ang mukha, di ba? Eh di wag kayo maniwala sa akin. Hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin eh. Kaya lang, naghahanap na lang kasi kayo ng pwede nyong sabihin. Ay, nako. Once sinungaling, forever sinungaling, nakatatak na sa pagkataon niya yan. Dapat di pinagkakatiwalaan. Hindi, malay mo, may chance naman magbago. Kaya lang, syempre, kapag kasinungaling ang isang tao, mahirap na talagang pagkatiwalaan. Peke talaga yung si Red. Isipin mo, multo may hawak na CP. Walang kwentang. Ano pa ba? Gusto ko yung nega yung sinasabi sa akin eh. Sabi ni Cospi YT, pagtulong yan, walang problema. Ang problema yung nakawin at mainggit para sirain. Anong pagtulong? Hindi, doon sa pagtulong, walang problema eh. 'Di ba? Walang problema, pero yung feeling na niloko ka nung tinutulungan mo, ganito yan, men, ano? Madalas ko na example to. May namamalimos sa'yo, ano? Sasabihin sa'yo na namamalimos sa'yo.
gutom na ako. Binigyan mo siya ng 20 pesos. Dahil feeling mo kakain siya. Then suddenly nakita mo pinang-karakrus yung pinang-sugal yung 20 pesos na binigay mo. Masakit 'yon sa tumulong. 'Di ba? Ang pagtulong never naman nagkaroon ng problema 'yan eh. 'Di ba? Tapos ito, ang problema yung nakawin. What do you mean nakawin yung video? Bobo talaga kahit kailan yung mga nagpo-post nga ng fair use yung mo eh. Yung mga idol mo sa videos nila eh. Nukno ka ng bobo talaga pagka-supporter ng peking Ghost Hunter. Tapos para sirain. Ilang taon na ako nakakarinig niyan? 2 taon na ako nagko-content. Tama ba? 2 taon na ako nagko-content sa mga fake Ghost Hunter. Tapos, madalas ko marinig yung sirain na yan. Kahit kailan, wala pa akong nakukuhang sagot kapag tinatanong ko ano yung sinira ko sa idol nyo. Tapos ang ibabalik sa akin, yung mga binablog mo, ano nga doon sa binlog ko ang sinira ko sa idol mo? Hindi niya naman ma-determine ko ano sa mga sinabi ko ang paninira. Napaka-bobo. Sobrang bobo. Sabing ganon ni pabor pala yan. Gusto ko yung against sa akin. Shoutout Flashlight Manila. Hello. Sabi gano'n ni An. For me, kung ganyan sitwasyon, hindi dapat ibigay yung number mo, di ba? Binigay kasi nung number yata nung kakilala nila. Tsaka open ka na sa panggagago ni Donsky, sinunod mo pa rin siya. Di ba dapat? Malay mo. Kaya nga feeling ko may feelings pa rin si Mamagi dun eh. Bumabatak ata. Kung ako kay Ma'am Maggie, wag na siya magsalita ng demanda na niya agad. Marami ka namang ebidensya. Sabi nito, magtanggal ka ng maskara bago ka magkomento sa iba. Bawal ba, men? Takot ka din eh. Dapat di bungo pangalan mo ng YT mo. Dapat bugok. Bawal ba yung maskara na yon? Bawal ba mag-comment pag nakamaskara ka? Saan mo nabasa yun? Yung mga idol nyo nga, pwede magsinungaling na labas ang muka. Ito yung sabing gano'n, masaya ka na bungo dahil sirang-sira na sila ngayon dahil sa wala ka ng ibang ginawa kundi bantayan ang kanilang content. Masama ba yun, men? Ang nakikita ko dito, parang kasalanan ko pa na nagkasira-sira sila ngayon, Parang ganito, sa mga reporter, halimbawa, may na-expose na iskandalo. Parang kasalanan pa ng reporter, no? Na ma-i-report niya yung isang iskandalo na kumalat. Kumalat lang naman yun. Na-i-report na lang naman na mayroong kumakalat na iskandalo. Or halimbawa ganito, no? Nagtutulak ng droga yung isang tao. Then nahuli siya ng pulis, Parang kasalanan pa ng pulis nang dahil doon sa pulis nakulong yung suspect. Tigil-tigilan natin ang mentality na yan, 'di ba? Yung masaya ka na dahil sira-sira. Anong kinakasaya doon, men? Ang gusto ko lang naman katotohanan eh. Yang pagkasira-sira ba nila na yan? Problema ko ba yan, men? Ako bang gumawa niyan? Ako bang gumawa niyan? Tatanungin kita. Ako ba yung nag-report niya na nagkasira silang dalawa? Sabagay, ni-report ko nga naman, Pero yung cause niyan, di ba, halimbawa may nasusunog na gusali at pinamalita ko sa inyo dito, ay may nasusunog. Ako ba yung cause ng sunog nun? Ikaw naman, para naman kayong tanga-tanga. Kahit na hindi ko i-report yan, nagkakasiraan na talaga sila dahil sa public nila sinasabi yan. Naghahanap na lang kayo na sisisihin eh. Instead na sisihin nyo yung gumawa ng mga kagaguhan na yan, ako pa yung sinisisi nyo. Grabe, napaka bobo talaga. Ito yung ang bobo levels, alam mo kung ordinaryong bobo ka lang, nandito ka lang eh. Pero pag fan ka ni Donsky,
na pinagtatanggol mo si Donsky, ganito kataas yung kabobo levels mo kumpara sa ano, naghahanap kayo ng sisisihin nyo eh. Kung bakit nagkanda sira-sira, sila lang naman na nagsagutan online. Ano kinalaman ko dyan? Ano kinalaman ko doon sa recording nila? Diba? Katulad mo, nanonood din lang naman ako. Diba? Hindi ko nagigets yan. Hindi naman ganun kalakihan din ang subscribers ko para maipamalita ko yan. Ba't ganun kabobo yung mga mga fans ni Donsky? Sobrang bobo talaga. Biro mo, nakita mo may peke doon sa video, sasabihin mo lang naman, nakita mo naman sa video. Hindi mo naman inimbento yung video nila. Ikaw pa ang pagagalitan. Ano bang meron dyan sa utak na yan? Ha? Sabihin nyo nga sa akin. Ano meron sa utak nyo? Bakit lahat na lang ng nangyayari dyan sa Donsky, ako pagbibintangan nyo, ginagawa ko lang naman mag-react. Hindi ko naman kontrolado ang gagawin yan. Nakita kong peke yung video, nakita ko eh. Ano gagawin ko? Lokohin ko yung sarili ko, katulad nyo? Mga bobo. Nakakainis. Oh, sabi niya, bobo mo bungo. Sandaling ganun. Bobo mo bungo. Ano hindi pwede magdemanda? Pwede yan basta may pera ka. Baka ang ibig mo sabihin, hindi hindi ibasura lang. Ganun nga rin. Walang grounds yun. Hindi pwedeng i-demanda yun yung clean hands doctrine. Pag ginawa mo rin sa sarili mo, yung fiscal pa nga lang hindi korte ang hindi korte ang magbabasura. Fiscal pa lang. Kasi nga pagka final yung counter affidavit niya na ginawa rin sa kanya yung ganung bagay, babasura ng fiscal yan. Hindi na korte yan. Napakabobo naman itong pugak boy na to. Hindi siya pwede i-demanda nun. Ano pa rin yung ibabasura din ng korte? Hindi pwede. Kasi let's say umakyat na sa korte dinimanda siya ng anti-wiretapping law si Ma'am Maggie. Napatunayan din na naglabas din ng recording si Sir Donsky niya. Hindi pa rin pwede kasi binasura. Ano yun? Dahil kung pwede yan, men, kahit mapera ka pa, kung pwede yung sinasabi mo, di nagpatuloy yan, ikaw na rin ang nagsabi. Oh, bobo mo bungo. Hindi pwede magdemanda. Pwede yan, basta may pera. Baka ang ibig mo sabihin, hindi ibasura lang ng korte. Oo nga, hindi rin pwede. Kaya nga binasura, hindi pwede eh. Ba naman ang mga bobong supporter na ikaw nga, hindi ka makaharap sa akin tapos ako pa yung bobo. Asan pa ba yung sabing ganon, huwag ka malakas ng view boss, pera lang ha. As if naman yung mga idol mo, hindi lang pera yung boss, alam ko ikaw, naghahanap ka lang ng view mo. YouTuber ako eh! Ano bang gagawin ko dito? Ba't naglalagay ako ng videos dito para walang manood? Bobo talaga. Pagka sasabihin sa akin views lang naman ang hanap. Malamang YouTuber ako eh. Ano ba ang purpose kung bakit ina-upload ko yung video? Para hindi maghanap ng views? Diyos ko naman. Mga idol mo nga nagsisinungaling, magkaroon lang ng views eh. Bobo? Sabi nga Sir Bungo, tanong ko lang po, bakit lagi kayo nakamaskara sa channel nyo? Trademark ko na po yan. Sabi ni Poison Nokata, suggestion po, Boss Bungo, meron siguro na uncut version para mga gusto makita yung full recordings at para naghahanap ng transparency.
Pagka lahat ay uncut na ang ginawa mo, aabutin tayong 3 oras. Kaya nyo manood ng 3 oras? Baka tulugan nyo yung video ko. Kung lahat na lang ay uncut. Kaya nga yung mga 30 minutes, 40 minutes na video na yun, kinonsize na yun, yung mga importanteng part eh. Kasi pagka uncut lagi ang ipapalabas mo, aabutin tayo ng 3 oras. Baka nga 5 oras pa eh. Just imagine kung ilang footage yung dinidelete ko diyan para dun lang tayo sa mga importanteng part para mabuo lang yung diwa. Hindi naman yun. Oh, buti ito naiintindihan. Sabi nga ni Rainira, okay, may clean hands doctrine pala. So, pwede pa magamit pala yung record ni Ma'am Maggie. Naiinis ako doon sa comments ko kahapon kay Ma'am Maggie kasi naniniwala pa rin siya kay Donsky Budol. Sinungaling yan si Donsky. Masyado budol at covert narcissist yan. Ganyan ang ex ko, kaya narelate ako. Baka drama lang nila yan para dumami ang views. Tapos nag-uusap sila after live. In that case, unsubscribe ko na si Maggie Buisit, kakampihan ko sana dahil na ako feeling ko para dumami ang viewers. I don't think so. Kasi kung views ang hanap nitong mga to, maya't maya may sagutan na yan eh. 'Di ba? Maya't maya, ba't nag-delete sila ng mga ng mga video nila? Kung views ang habol nila, marami ding manonood doon. Bakit dinilit nila yung videos nila? 'Di ba? Ang nakikita kong senaryo kasi diyan sa kanilang dalawa, hindi kasi makontrol ni Donsky yung bunganga niya. Every time na may sasabihin sa kailangan i-defend niya agad. Kahit na gumawa uli siya ng bagong kasinungalingan, kailangan i-defend niya uli. 'Di ba? At doon sa clean hands doctrine, 'di ba? Ipapaliwanag ko na naman dito sa bobong 'to. Hindi daw pwede daw magdemanda basta daw may pera. Kahit pala walang kaso, magdidemanda ka basta may pera ka? Wala lang, halimbawa, may nainis ako sa isang tao, wala naman akong ginagawa, basta may pera ko, didemanda ko siya. Anong kaso? Dahil nainis ako? Na nakita ko yung pagmumuka niya? Katarantaduhan, di ba? Katarantaduhan. So nakita ko fake na naman itong video ni Maggie. I-delete niya na naman niya to. Anak ng pating, humingi ka lang na simpatya, Maggie. For sure i-delete niya tong video na to. Hindi, kung contradicting, kung hihingi niya yung kung hihingi niya sympathy, hindi niya i-delete yung video. 'Di ba? Kung for sympathy, mas lalo siyang kaawaan kung hindi niya i-delete yung video. Pero bakit i-delete niya na naman yung video? Contradicting yung Ikaw ba naman kung porta? Oo nga, sige, nagbulalo kasi ako nun eh. Nasa pagpapasya ni Ma'am Maggie yun kung i-play recording. Hindi kaya nagpaparami lang ng subscriber yan, dalawa na yan? Pwede. Pero yung pagpaparami ng subscriber, I don't think hindi yun yung main issue eh. For me kasi hindi naman nakakarami ng subscriber yung mag-anuhan kayo eh. Maglabasan kayo ng baho eh. Siyempre, mawawala ng gana yung isa sa kabila. Yung isa mawala na. Hindi, depende Pero hindi naman kasi yung issue yung paramihan ng subscriber eh. Kung maging issue man yun, pero I don't think so. For me, pero kung pwede rin naman. Si Ma'am Maggie at si Sir Donsky na nagparami ng subscriber. Pwede din naman, Parang bata pa ang itsura dyan sa video mo. O bata talaga ako, ma'am. Kawawa yung mga haunted house na pinupunta nila Kuya Red at Donsky, sinisira nila yung bahay.
sampahan na ng kaso yan. Di na dapat pinatatagal pa. Yung pagsampa-sampa ng kaso na yan, men, sana naiintindihan nyo na choice yan eh. Tsaka sasabihin ko, hindi madali magsampa ng kaso. Hindi siya madali. Pwera na lang kung, kung desidido ka talaga. Pero kung, hindi siya madali. Naranasan ko na before. Hindi siya madali. Marami kang aasikasuhin yan. Then, yung mga hearing pa niyan, hindi ka depende na lang kung mahalaga sa'yo yung kaso. Yung talagang katulad dun kay Mamagi, kung feeling niya talaga na siya, ilaban niya. Pero yung may mga nagbabanta na ganyan, hindi madaling magkaso. Ang lang dyan, blatter na lang talaga. Para may record. Para just in case na may mangyari sa'yo, kay Real Ghost to, di ba? Yung pinagbantaan si Real Ghost. Tama yung ginawa ni Real Ghost. Madali lang naman magpa-blatter eh. Pag nagpa-blatter ka na may nagbanta sa'yo, maganda na yun. Kasi prime suspect na agad siya pag may nangyari dun sa, may record na eh. Sabi nga si Ma'am Maggie gumawa ng fake video ni Donsky. Baka yan pakita ni Ma'am Maggie na drama, baka fake na naman yan. Para dumami views. Huwag nyo nang iisipin yung para dumami ang views. Kasi sa YouTube talaga, given na yun eh. Kaya ka nga nag-YouTube eh. Para maraming nanood. Huwag nyong iisipin yun. Pambobo na dahilan yan, men. Nasa YouTube tayo, men eh. Parang sinasabi mo, halimbawa, nagtayo ka ng tindahan, kaya ka lang naman nagtayo ng tindahan, gusto mo lang naman maraming bumili sa'yo eh. Malamang! Tigil-tigilan nyo yung para dumami ang views. Yun naman talaga layunin lahat ng YouTuber eh. Huwag naman tayong tatanga-tanga. I mean, I'm so sorry po. Ako nagpa-public apology ako sa mga sinasabihan ko ng ganun. Pero huwag naman tayong tanga. Kaya nga tayo nag-YouTube para nga sa views eh. Sino ang nag-YouTube dyan na para hindi mapanood yung video nila? May ganun ba? Gagawa ka ng channel mo para hindi ka mapanood? Abay, ang tanga mo naman. Diba? Bumili ka ng kalan. Ano ba ang logic behind kaya ka bumili ng kalan? Para magluto ka. Hindi yung, bibili ka ng kalan, hindi ko naman hangad ang magluto. Eh, ba't ka bumili ng kalan? Gumawa kayo ng YouTube channel nyo. Hindi ko naman hangad ng views eh. Pwede. Pwede hindi mo priority ang views. Pero never nyong sasabihin na hindi para dumami ang views. Kasama kasi sa goal yun eh. Parang ganito pwede nyong sabihin na hindi ko katulad ko hindi ko naman priority talaga ang kumita dito sa YouTube. 'Di ba? Ang priority ko dito magkalat ng awareness. Priority, quote unquote priority. Yung pangunahin. Kasi yung pagkita dito sa YouTube kasama na yan eh. Hindi mo naman pwedeng piliin na ako ay bakit hindi mo kukunin yung pagkita dagdag din ang income mo yon. Kahit pambayad man lang ng kuryente ko dito sa bahay or para kahit yung dinadaldal ko man lang dito, malibre man lang ako ng kuryente, hindi ko gagawin yon. Hindi naman pagsisinungaling ang ginagawa ko dito eh. Di ba? Kaya lang hindi ko priority ang kumita. Dahil kung ang priority ko ay kumita, isa na rin ako sa nameke. Di ba? Priority. Hindi priority. Parang ganito yan estudyante ka. Hindi mo muna priority ang mag-boyfriend ngayon. Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Does it mean ba na hindi ka na magbo-boyfriend habang buhay? Di ba? Ang priority ko ngayon ay gawin ang assignment ko, hindi maglaro ng ML. Does it mean ba hindi ka na mag-ML habang buhay? Uunahin mo lang muna yung mga dapat mong gawin. 'Di ba? At secondary na lang yan, yung pagkita na yan, yung views na yan, 'di ba? Pero wag mong sasabihin na nandito ako para hindi maghanap ng views. Ang tanga mo nun, men, 'di ba? Never nyong gagawing pang rebat yang para dumami lang ang views mo. Putang ina yung mga idol nyo ba na yan? Bakit nag-upload ng kapekean yan? Yan ang kahipokrituhan dito sa YouTube na kahit kailan hindi ko naiintindihan eh. Di ba? Sinasabi, kahit yung sila kuya, sinasabihan ako na para lang dumami ang views niyan eh. Ikaw ba?
Ay, subscriber pala sinabi or whatever. Eh, ikaw ba? Kaya nga nag-upload ng peke para panoorin ka at dumami. Sila nga, ako kahit kailan ba, naghikayat ba ako dito sa channel ko na mag-subscribe kayo sa akin? Wala ako natatandaan na sinabi ko na subscribe nyo ako. Pero yan, mga videos niyan, kada upload niyan, subscribe nyo ako sa mga bagong padpad sa channel ko. I-subscribe nyo ako. Diba? Tapos akong pagbibintangan nyo, yung mga against dyan sa idol nyo, ang pagbibintangan nyo na views ang habol. Abay, putang ina nyo lahat. Sabagay, sabi niya, gaano ba katotoo na nag-aaway sila? For me, totoo naman. For me ha. For me. Baka fake na naman yung away. Given na yan eh. Ang huhusgahan mo na lang dyan, yung credibility ng bawat isa. Tsaka wala tayong magagawa dyan. Mga YouTuber kasi ito ang gusto ko maintindihan nyo, ano, mga YouTuber kasi ito, di ba? Ilan ang subscribers ni Mamagi? 30K yata. Mas mataas pa sa akin. Tapos lalo na si Sir Donsky, 200, almost 300,000 subscribers. Di ba? Pag may nangyari sa kanila, ulam sa social media yan. Hindi naman ordinaryong tao yung mga yan eh. Na katulad nyo na nagko-comment yan sa baba tapos biglang magbibideo kayo. 'Di ba? May interest kasi nagkaroon ng following yung mga yan. May interest yung mga tao sa nangyayari sa buhay nila. Parang ang mga influencer kasi ngayon, ang mga YouTuber ngayon, modern day celebrities yung mga yan. Hindi nyo na maiaalis na nag-uusap dahil gusto lang ng views, 'di ba? Alisin nyo na yon sa thoughts nyo yon. Kasi YouTuber to mga to eh. 'Di ba nangyayari naman talaga yan? Dahil kung para sa views yung ginagawa nila, well, mag-enjoy tayo. Para sa views pala natin yan eh. 'Di ba? Kung ayaw mo rin panoorin, edi steady ka lang. 'Di ba? Salamat po, sir. Anong name nito? Sir or ma'am? Si ma'am. Sir Reginald Laurent Opus. Hello po. Opo, kaboses ng daddy ko. Kaya lang pag sinabi kong kaboses ng daddy ko, yun, magiging bias na naman ako eh. Wala kasi akong natitiyang recording. Meron sa camcorder, ano, hahanapin ko yung pag nauwi ako ng Mindoro. Oo, pumiyok ako. Doon sa Clark. Bakit di na po nag-ooperate? Alin po, yung apartment? Kaya hindi na siya nag-ooperate kasi bulok na yung ano, walang budget yung may-ari ng apartment na ipagawa. Binenta niya na sa iba, iba na yung may-ari niya eh. Ngayon pinapagawa, nagigibain na yata yan, yung apartment na yan. At least kahit pa paano, nabisita ko man lang. Idol ko na rin tong si Ghost Hunter 88 pag ganyan ang ganyan video niya. Comedy nawawala ang lungkot mo. May mask ka ba ni may mask ka ba ni Sin Cara? Gusto ko yun. Ayoko na mainit yung kay Sin Cara eh. Nakakita na ako noon. Mainit yun. Yung kay Dragon Lee yung gusto ko. O kay Kalisto. Yung kay Kalisto. Kasi ito, ano na kay Rey Mysterio to eh. Naghahanap nga ako ng gumagawa ng mask na ayokong palitan. Gusto ko nang palitan yung image ni Rey Mysterio kasi yun lagi nakikita sa akin eh.
Ito pa is hindi ko naiintindihan ano, sabi niya gano'n. Kaya pala tinitira niya ang mga ghost hunters, gusto pala magpakilala sa pag-ghost hunting. Pambihira. Kayo ang nagsabi sa akin 'yan eh. Nagawin mo rin kaya yung ginagawa nila. Tapos pag ginawa ako, ganyan ang sasabihin nyo. Ano ba? Hinamon nyo ko niyan, min eh. Tingnan mo kung gaano kabobo talaga pagka-supporter ng mga fake ghost hunter. Gawin mo yung ginagawa nila para maranasan mo. Ginawa ko. Gusto pala magpakilala. Kung yan ang layunin ko, putang ina naman, di nag-ghost hunting na ako noon pa. Pambira. Nag-start yan nung sumama ako kay Sir Ed Caluwag. Pero pinagbawalan na ako ni Olivia. Di ba ikaw yung pumasok sa abandoned na bahay, sa Kisame kayo dumaan, yung bahay na lubog sa tubig, Tam? Hindi ako yon. Sino yon? Sige nga, may nagsasabi sa akin na ganyan eh. Nakalimutan ko na yung dating YT nung sinasabi ko eh. Parang ikaw talaga. Hindi ako yon. Ngayon lang ako nagganyan. Kita nyo? Isang bugok sabing ganun sa akin. Subukan nyo pong mag-explore, baka matakot ka pa. Sabi ko, pumunta na ako dyan sa Villa Epipanya. Kasi nire-react ko yung yung video nila Bossino sa Villa Epipanya. Pumunta na ako dyan. Tama kasi sinasabi sa akin, subukan nyo pong mag-explore, baka matakot ka. Then sasabihin nitong isa, kaya pala tinitira niya mga ghost hunters, gusto nyo pala magpakilala. Diba? Para akong ping-pong eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Wala po akong kinakantang song. Wala namang kwenta. Climax ka Defender Green. Yung debate namin. I-re-run ko nga yung yung kay Kuya Red, yung na barangay. Sa Fatima po ako nag-graduate. Wala na ba? Sabing ganun. Sir Bongo, taga Valenzuela. Taga Valenzuela ka pala, Fatima. Alam karuhatan, Sir Bongo, punta ka. Vlog ta. Ayoko nga. Depender ka nila, Kuya Red eh. Tsaka malayo pang biniyahe ko dyan bago ako nakabalik dyan sa galing pa ako Manila. Ito, sabing ganun netong bugok na to. Ano name nito? Si Ellie Pugh. Sabi ni Ellie Pugh, buti at di ka na pinapansin ni na Donsky at Red. Noong nagkaroon nga ako ng warrant of arrest, pinansin ako eh. Ikaw, tahol ka pa rin ng tahol. Pinapaamin mo sa sarili mong kapakanan bungo. Para pagsigawan mo na panalo ka. Di ka nga nila pinapansin. Pinansin ako nung time na nilabas yung warrant of arrest ko. Doon nila ako pinansin nung nakahanap sila ng ibubuta sa akin. 'Di ba? Pero mga okay lang 'yan. Si Sir Ed Caluwag nga, di binabanggit ang pangalan mo. Kachat ko lagi si Sir Ed Caluwag, tanga. Isang vlogger tawag sa'yo. Si Master Gala din, di binabanggit ang pangalan mo. Pumunta ka sa channel ni Sir Ed Caluwag, no nagka-collab kami, binanggit sa akin nun. Sabi ganun, salamat sa pagpapapansin. Paano di ka mapapansin, magkalugar lang naman ata tayo. Taga ka rin? Taga Nabota? Wala ako kinakampihan sa inyo. Ito yung linyahan ng mga no?
Wala akong kinakampihan sa inyo. Nahihiya ka lang na aminin mo na peke yung idol mo. May ghost hunter naka-move on na, ikaw wala pa. Mga viewers naka-move on na, ikaw wala pa rin. Yan ay dahil sa mga viewers gusto mo makuha. Tama? Diba? Malamang YouTuber ako eh. Katulad nga sinabi ko kanina, sino ba YouTuber ang ayaw ng views? Diba? Lahat daw naka-move on na. So ano naging problema mo doon? Sabi ko, nag-iisa ka na lang iniwan ka sa ere ng mga kasama. Nag-iisa lang ba ako? O kasama ko kayo mga nanonood. Dumami nga eh. Alam mo nung dati yung sinasabi mo, nanonood lang sa akin nun pagka nagpipremiere ako, 20 na tao lang dati. Ngayon, nagwa 100 plus na ang nanonood sa akin eh. It's an improvement, no? Di mo masagot yan dahil tama kami na nakapansin na yung mga kasamahan wala na. Ha 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 ha. Mga kasama ko. Oo nga. Sila Danhill. Pero ganito 'yon ang sagot ko kasi dito. Maybe may mga nakikita may mga hindi na kayo nakikita dito sa channel ko kasi most of them nag-move on na. 'Di ba? Pero it doesn't mean nakaaway ko yung mga umalis dito. Parang ganito 'yan mga kababayan ko nag-aaral ka ng elementary, then ngayon college ka na. Yung mga ibang kasamahan mo na elementary na naging kaibigan mo, hindi mo na nakakausap. Does it mean ba nakaaway mo na ba yon? 'Di ba? May mga reasons lang na siguro nagkaroon na ng ibang trabaho or 'di ba? Di ka na sinusuportahan ng mga kasama mo siguro, kaya nawala sila. O doon mo siguro, kawawa naman ako. Iniwan sa ere. Mga taong nakamaskara ba nagbablog kung walang itinatago o takot? Putang ina naman. Yang idol mo nga hindi na nga nakamaskara, hindi pa nga makaharap eh. ako pa na sasabihan mo niyan. Isa lang ang dahilan daw pag nakamaskara. Pangit ang muka, di ba bungo? Oo, pangit po ako, tanggap ko yun. Si Sardonsky ang gwapo. Ako yung pangit. Ilang taon mo na yan gagamitin para sumikat ka ng sumikat. Intention mo talagang gamitin sila. Huwag mong ipagkaila. Tanggalin mo ang maskara mo. Para pareho kayong mga paraho kayong nakamaskara, mga pangit ang muka. Tama ka dito. Dito sa part na to, pangit ang muka ko. Kung sino pa yan sila, mga pangit lang ang mga nagmamaskara. Kaya nakatakip dahil may di kaaya-aya sa mga mukha nyo. Sakit nito Sakit nitong sinasabi mo Tama naman yan. Hindi naman ako kagwapuhan talaga. Kaya nga nagmamaskara ako eh. Kaya ka din nagmamaskara dahil alam mong malapad ang mukha mo. At di ka makakahila ng attention ng mga viewers kung mukha mo lang talaga. Kaya nga si Sardonsky ubod ng gwapo, di ba? Kaya nga dumami ang subscribers eh. Tulad din nung nagdebunk kay Idol Alpagos dati na babae na nakilala mo. Nakakilala mo na may pamaskara-maskara din. Siguro dahil pangit mukha sa person. Tamo siguro, hindi ka sigurado, no? Siguro dahil Ito sinasabi mo pa doon sinuri mo, pero ang mga salita mo siguro, di ba? Siguro sinuri ko mga videos mo. Nakakatawa dahil umabot ka na sa pag-ghost hunting talaga. At lahat ng nakakasama na dinidebunk mo, kinukuha mo ang loob nila para lang masira talagang yung ghost hunter at bumagsak. Yan ang intention mo. Sinuri ko nga, kaya napansin ko ang intention mo. O bakit di ka sagot sa dating kasamahan mo, nag-iisa lang sa laban mo. Nag-move on nga sila, men. 'Di ba? Hindi naman porket hindi ko na nakakasama dito, kaaway ko na. Most of them, nakaka-message ko pa. 'Di ba? Actually, may mga kasamahan pa ako na panahon pa ni FLM eh. Sila Ma'am Nimpa Bartolome. 'Di ba? Yang abogado dinadamay po may lalaki pa na isang kasama mo dati. Nasa na yon? Yung babae na nakasombrero din at nakamask pa. Pero nasaan na? Si Ma'am Tamiya. Kaibigan ko pa rin si Ma'am Tamiya.
'Di ba? Hindi lang kasi ako nagla-live. May isa din matanda na babae. Master test to siguro to. Matanda. Iniwan ka na ba nila? Panahon nyo yan kay 88. Hindi na kasi ako nagla-live. Nakikita mo lahat yung mga yan, nagla-live. Nagla-live ako. Hindi ako nagla-live. O, kita mo na? Gusto mo, isa-isahin nating isa-isahin natin kontakin yung mga sinasabi mo. May isang lalaki pa, si Sir Joey. Pwede mong kontakin si Sir Joey. May GC pa rin kami ng BFCI. Yung abogado. Last time lang, di ba? Nandun kami sa live ni Ma'am Maggie. Si Ma'am Tamia, nagko-comment pa rin sa akin si Ma'am Tamia. Hindi na lang kasi ako nagla-live. Kaya hindi mo sila nakikita dito sa channel ko. Alam nga namang nagpipremiere ako. Makikita mo dito sa channel ko. Ano ba? Tinitira mo si 88 lagi. Tapos nakita ko may mga kasama ka sa live mo na mga debunker din. Sana ba sila iniwan ka sa ere? Mas mabuti pa nga nagbuo ka ng grupo mo ng mga debunker. 'Di ba? Hindi, ang tanong ko ganito. Ito ha. Di iniwan ano? Punta natin si Sir Donsky. Ilan ba yung kasama ko na yon? 10 na umiwan sa akin, tama? Kung ang pagpapalagay ko umiwan sa akin. Dito sa channel ni Sir Donsky, 298k subscribers to ha. Ang subscribers niya 298k. Ang nanonood kay Sir Donsky 7.4k, 14k, 15k, let's say pinakamataas 20,000. Doon sa 20,000 na nanonood, nasa na yung 280k subscribers niya. Iniwan na rin ba siya? 'Di ba? Wala to, men. Kahit kahit anong mangyari, talo ka pa rin. Meron kang mga kasama, iniwan ka siguro kaya kanila. Tamo siguro tapos sinuri mo siguro kaya kanila iniwan dahil sobra mong mahangin na. At gusto mo na rin din ma-sponsoran ka. Di mo sinasabi, paparinig ka pa. Taga Bulacan ka yata. Parang dito ka lang sa lugar namin. Oh, taga Bulacan ako. Taga Bulacan ka. Taga Bulacan ako. Hanapin mo ako sa Bulacan. Parang dito ka lang yata sa lugar namin. Kami ay nauunawaan namin na gusto mong ipaalam sa mundo na peke sila. Kailangan pa ba talagang aminin na, yes! Yes! Kailangan talagang aminin. Kasi kayo rin ang nagmumukhang tanga dyan eh. Katulad nun, mukhang supporter ka ni 88 o kung sino mang Ghost Hunter. Kailangan aminin nila yon, 'di ba? Hindi pwedeng hindi mo pwedeng sabihin na okay lang yon. Maraming naluloko, men. Sabi niya gano'n, para lang yan sa sarili mo. Anong pakialam ko dyan? Kahit hindi umamin niya mga yan, mabubuhay ako, no? 'Di ba? Kaya lang, ang problema, need nating ma-cleanse itong larangan na to. Pwede rin para sa larangan ng paranormal. 'Di ba? Para masabi lang talaga na natalo mo sila, ay huwag kang magsinungaling bungo. Dahil basang-basa na namin ang gusto mo mangyari. So? 'Di ba? Wala namang matatalo dito, men. Alam mo, pag umamin yung mga idol mo yung panalo. Kasi makakapag-start sila ng bago. 'Di ba? Kung hindi nila aaminin, talo sila nun. Tinan mong pag-uutak ng mga bobong supporter, parang pabor sila na wag pa aminin. For what? 'Di ba? Naiintindihan naman ang mga sinasabi mo. Lagi ka pa nagbibigay ng halimbawa na mas nakakairita dahil kala mo naman bobo naman talaga kayo eh. Bobo naman talaga kayo. Ang tingin mo matalino kayo? Dahil sinisuportahan nyo yung mga yan? Bobo naman talaga kayo eh. Ba't i-deny nyo na bobo kayo? Talaga naman bobo kayo. Magsuporta. Yan nga lang na dapat nga kinakampihan mo ko pagka katotohanan ng sinasabi ko eh. Dito pa nga lang kabubuhan na itong ginagawa mo na to, men eh. Just imagine, ako ang ikikriticize mo, hindi itong mga sinungaling na to. Hindi ko sinasabing perfecto akong tao, di ba? Pero wala akong naririnig na word laban sa mga sinungaling na to. Di ba kabubuhan yon, men? Di ba?
Mas nakakairita dahil kala mo naman sa amin mga bobo at laging nagbibigay ng halimbawa. Bobo naman talaga kayo eh. The moment na sumuporta ka sa sinungaling at aawayin mo yung nagsasabi ng totoo, bobo ka nun. Sinasabi mo, kami mga kritiko, sana mga kasama mo, paulit-ulit na lang, di ba? Nakita ko mga live mo dati, mas okay pa nga yun dahil may kahulugan pa at di magulo. May live ka ba bago nakita ko ang gulo? Hindi na nga ako nagla-live. Oh, meron pala! May live ako nung nakaraan. Oh, papakita ko sa'yo ha. Paano to ngayon? Nag-live ako, marami akong kasama. 'Di ba? O ano na naman sasabihin mo ngayon? O live. Live ko nung inano ko lang to, dinilit ko dahil may sensitive akong video na pinlay dyan eh. Nasaan na daw live? Ayan o sila Gary Ghostbuster kasama ko. Sila yung mga legit na ghost hunters kasama ko dito. Paano yung sinasabi mo ngayon na nasa na yung mga kasama ko? Neto lang yan ano? 6 pa nga umakyat sa akin eh. 6 pa nga kami dyan sa taas eh. Kailan lang ba nangyari to? 2 days ago lang oh. Ito yung hinamon ako ng debate. Pag nag-live ako, may aakyat at aakyat sa akin. Diba? Puro bad words ang lumalabas sa bibig noong babae. Wag mo ko sisihin doon yung babae. Dapat bago mo pinapagamit ang channel mo, kinausap mo muna kung ano ang bawal para sa channel mo. Wala akong pakialam doon. Di ba? Basta totoo, okay sa akin. Nakakahiya mag-criticize to mga to. Dapat bago mo pinapagamit ang channel mo, kinakausap mo muna kung anong bawal sa channel mo. Nahihiya ako sa mga channel nila Donsky. May mga bata din kasing nakakapanood. Ando na kami sa, na-scam yung babae. Understandable, galit siya. Pero dapat ba payagan na ang tanong, bawal ba sa YouTube yon? May MTRCB ba sa YouTube? Di ba? Kung may makakapanood na bata, risk na yun nung magulang. Kaya nga may parental guidance eh. Di ba? Kayo naman. Lahat na lang ba isisisi nyo sa akin? Hindi naman nagburles yung ano dito eh. Hindi naman nagburles yung gines ko dito eh. Limitado ka dapat kung anong bawal sa channel mo. Wala, it's beyond your control na. It's beyond your control na yung mangyayari. Pero to be fair naman dito sa comment na to, may nagsasabi talaga na may mga batang nanonood. Pero for me kasi, nasa magulang yun eh. Kung paano nila gagabayan yung anak nila eh. Pwede maging kasalanan ko kung nagpapalabas ako ng burlesque dito sa sa channel ko. Or ng X-rated yon. Pero yung mga ganitong usapan eh, unang-una hindi naman nakakapukaw ng atensyon ng bata to eh, unless yung magulang nila kasama nilang manood. Wala naman akong cartoons na pinapalabas dito. Pero at some point, I do admit naman, sige po, dun sa part na nagmumura at may nakakapanood na bata, tingin ko medyo valid naman yung criticism na yun, to be fair. Pero ang nakakatampo lang sa mo, sir, parang kasalanan ko lahat ang nangyari. parang kasalanan ko lahat ang nangyari sa ghost hunting na kung hindi dahil sa akin, hindi magkakanda gulo-gulo, di ba? Men, parang ako na yata ang may kasalanan. Gusto kong malaman nyo, ito pinakamatindi sa lahat. Gusto ko lang malaman nyo na alam na naman ng lahat na peke yan sila Donsky at Red Galvez. Dati, kala namin totoo. O, kita mo, bobo ka. Nauto ka. Di ba? Pero hindi ba enough na inyo para alam ng karamihan? Hindi. Kailangan talagang umamin sila dahil may mga katulad mo dati. Na ngayon, naniniwala pa rin. O, kita mo? Hindi mo naiintindihan yung yung purpose ng ginagawa ko ditong bobo ka eh.
Gusto nyo malaman na, gusto ko malaman, alam na lahat na peke daw. Alam na ba, bakit yung idol mo nga hindi umaamin? Payag ka ba nun? Ginagawa kang tanga ng idol mo? Payag ka nun? Habang ikaw alam na alam mo ng peke, pinipilit niya pa rin na na totoo yung ginagawa niya? Tapos sa akin ka nagagalit? Ano ba? Dapat nga kakampi kita eh. Napaaminin mo yung idol mo para maliwanag sa lahat eh. Hindi ko nagigets to. Sorry hindi ko nagigets tong point na to. Ba't ba lagi mo silang tinitira? Bawal? Bawal ba? Sabihin mo pinapanood ko mga old videos mo. Nakita ko na may mga kasama. Ulit na naman yung may kasama. Pero ikaw naiwan, blah, blah, blah. Based on my observation, nasa na ba mga kasama mo dati, Bungo? Nagla-live ka pala dati kasama. Hindi na kasi ako nagla-live ngayon. Hindi na ako nagla-live ngayon. Iniwan ka na, kaya kumukuha ka ng attention ng ibang. Ba't ko nung nawala nga yung mga kasama ko na yun, tumaas nga yung subscribers ko, ikaw naman. Pero ititake ko yung point dun sa yung may nanonood na bata. Na-realize ko din naman Although na walang MTRCB dito, pero 'di ba, tulungan niyo din naman yung sarili niyo na gabayan din yung mga anak niyo. Pero I'll try my best. 'Di ba? I'll try my best. Okay na? So yun na lang muna siguro. Naka 1 oras ako Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.